namami nga sa santuan, pag may sana kami kita, nang nagubunga ako, ipanunod niya, may manantingin sa akin, nga tarawang lagi yung mabibiyag ni ako tulungan na kanila sa kapada kanila. So, amin kalingaramit ni sabay kadi ako kasi kadi mabibiyag niya. Ikan mang isurungan niya lagi yung mga ipani na pagdayan niya. Kaya namami nga sa santuan, tulungan may sana nga kung ako dali sa tuli. Ngay suda pa iuwa ko nga datidaran datak ng itastak ko kung dali balay di ka. Kaya mami nga na santuan, tulungan may sa kada kami, kada alamid ni nga pa'y kanita sa kaya ako kasi nga nawatan ni pa'y ako matulungan na dali kakawsat ni nga so nga awan pa'y kada kami sa kaya kadi ako ta kadaan na tulungan na kami na rin na kami kaya na mami si Kapigos no na nakapagod kami manipay kami kayo awat ni dinandakilan dinasangkanagan ni Today is the second Sunday for our love month of February. So 2 weeks from now, we are going to select our new set of church servant leaders who will be serving and leading us for the coming 3 years. Dadating na mga kung February 23 ay magpipili na po tayo ng ating mga servant leaders. So allow me to continue to prepare our hearts and of course the entire church para po sa ating selection of our servant leaders. No? Dito po sa ating message, actually it will be our Bible forum. No? Sabi niyo po dito, biblical leadership requires biblical process and qualification. Kung tayo po ay pipili ng ating mga kapatid para sa ministry of leadership, wala tayong pwedeng gamitin kundi ang Biblia. Yun lamang po ang ating patayan. Yun lamang po ang ating basihan. So, biblical leadership requires biblical process and qualification. Now, the question is, what is the process? Ano po ba? Paano po ba namimili ang mga Kristiyano ng mga mangangasiwa para po sa church ng ating Panginoon? Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Now, kung titignan po natin ang banal na kasulatan, merong purpose, merong preparation, and merong prayer. This is the process para po sa biblical leadership. Kaya nga po kung ating pong aaralin ang mga talata this morning na may kaugnayan dito sa ating patuloy na paghahanda on how we're going to select leaders or servant leaders inside the church, nakikita po natin una sa lahat yung purpose. Puntahan po natin yung process. The first process is the purpose. Bakit po ba tayo mamimili ng mga tagapangasiwa sa loob ng church ng ating Panginoon? In order to, sabi nga po niya, in order to abide the will and commandment of God. This is our purpose. Para sa ganun daw po, sundin natin, tuparin natin kung ano yung utos at ano po yung kagustuhan ng ating Panginoon. In Titus chapter 1 verse 5, sabi po ng scripture, iniwan kita sa Kreta upang ayusin ang mga bagay na wala pa sa ayos at pumili ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan ayon sa ikinagbubilin ko sa iyo. It is part of the will of God. Selecting leaders inside the church is part of the will of God. Kaya napakahalaga po ito sa isang local church. Kaya po tayo nagkakaroon ng selection of church or servant leaders ay dahil it is in line with the will of God. It is part of the commandment of our God.
Kaya even in the book of Acts, sabi po niya in 14:23, sa bawat iglesia, pumirang sila ng matatanda na mamahalan. So talagang ang Biblia po, nangungusap siya sa ating hindi lamang sa panahon ng mga apostol, but even sa panahon po natin ngayon, na kung saan ay ito'y kabahagi ng kalooban ng ating pong kapilang Diyos. No? So ito po yung sinasabing purpose para po dito sa ating pagpili ng ating pong mga tagapangasiwa, no? Ng ating pong church. Meron po sinabi in Romans, no? In Romans chapter 12, verse 6 and 8, yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na yan kung mamuno ng buong sikap. So, tingnan niyo po, yung ginamit po ng banal na kasulatan, part of the purpose in the selection process of servant leaders, kung meron kang kakayanan na binigay ng Diyos, gamitin mo ito. That is the purpose of God. That is the purpose of the church. Kung meron kang kakayanan na mag-lead ka. May kakayanan kang mag-serve ka. Yun ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Kaya ito po ay patuloy na pinapangusap ng ating Panginoon upang sa gayon po tayo na mga kabahagi ng katawan ng ating Panginoon, which is the church, natutupad natin at nagagalap natin yung kalooban at kagustuhan po ng ating Panginoon. Dahil kapag po hindi natin ito tinupad, hindi po natin ito ginagap, ito po ay isang sabihin natin hindi kalugod-lugod na gawain sa harapan po ng ating Panginoon. So, kailangan po unawa, naiintindihan ng bawat Kristiyano sa ating panahon na yung pong pagpili ng mga ngasiwa sa atin po, sa loob ng local church ng ating Panginoon ay kinakailangan po na kung saan ay merong layunin. At ang layunin na ito ay yung pong akma sa kagustuhan at kalooban ng ating Panginoon. Second is the preparation. Sa ating pong preparation, ito po yung willing and able to commit and perform the ministry and as well as the readiness of the church to be part of the selection process. So, ano po ibig sabihin nito? Ano po yung maaaring dapat na maintindihan natin ng mga magkakapatid sa pangalan ng ating Panginoon? Na bahagi po ng proseso sa pagpili ng mga masiwa sa loob ng ating iglesia lokal ay yung pong mga tao o mga kapatid na mayroong pagkakataon sa pamamagitan na binigay din ng Diyos, kailangan ay magamit niya ito ng tama at matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Yung kahandaan din po ng church. Tignan po natin yung ilang mga scripture in Colossians chapter 3, verses 23 and 24. Meron pong ginagawa itong mababasa. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Actually, kapatid, this is the basic or the foundation of our action. Yung ating pagkilos, yung ating paggawa. Ano man ang ginagawa natin, sabi po ng Biblia, gawin natin ito ng buong puso. Yung pag-aang sa loob. So, may binabanggit po ang scripture na as believers, not only in our time, but even doon sa panahon ng mga naunang Kristiyano, sa ano bang kanilang ginagawa, laging pundasyon ng kanilang puso ay magaan nila itong ginagawa. Para makatugon ka doon sa nais at tawag ng Diyos para sa iyo. Sa halimbawa, meron kang kakayanan, hindi mo naman ginamit,
natakot ka, o kaya ano bang mga pantaong dahilan, syempre, nalulungkot mo ang ating dakilang Diyos. Kasi hindi mo naisip na kaya ka binigyan ng Diyos ng kakayanan. Ano man ang paglilingkod na pwede mong gawin, hindi mo siya ginawa. Kaya mo sabi ng Biblia, waring hindi ka sa tao naglilingkod, kundi sa ating Panginoon. Kaya part of the preparation, kailangan nasasaliksik natin yung ating sarili. At hindi natin ipinagkakait ang ating mga sarili doon po sa tawag at maaaring sabihin natin pangungusap ng Diyos sa ating pong mga buhay. So meron pong pag-iingat, meron talagang paghahanda. And even on the part of the church, no, lalo po sa amin ng mga pastors, meron pong reminder ng Bible. Ano po yung reminder niya? Sabi niya, huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino mang upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Now, take note of the scripture. Kahit po sa part ng mga lingkod ng Diyos noon, may pag-iingat na ginagawa. Ano po yung pag-iingat na ginagawa para sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga masiwa sa loob ng ating iglesia lokal? Huwag karaka-raka, kailangan ay suriing mabuti. Kailangan ay tiyakin mabuti. Kaya sabi niya, the standard used even in the time of the early Christian, the standard used to replace Judas and even appoint the first 7 deacons, recorded in Acts chapter 1 verses 21 and 22 and chapter 6 verse 3, makikita po natin yung pong process of preparation doon po sa church in order to select servant leaders. Kaya po, that is part of the process, yung preparation po natin. Kaya sabi niya dito, kapatid, the church or congregation must be involved in the selection process. How? Know and abide the standard of the Bible about the qualification of church servant leaders. Kaya dito po, kailangan ang bawat isa po sa atin, alam natin ano po yung qualification ng isang servant leader. Ano ba yung sinasabi ng Biblia para ikaw at ako ay maging karapat-dapat na maging part ng servant leadership sa loob po ng ating local congregation. So brothers and sisters, before I'm going to continue about the qualification of our church servant leaders, let us first listen sa isa pong special number. Pakinggan po natin ang isang natatanggilan na magmumula sa ating mga kapatid.
sa pamilya po ni Brother Rogelio and Sister Violi, purihin po, Panginoon. So, brothers and sisters, allow me to continue our Bible forum this morning as we continue to prepare ourselves for the selection of our church servant leaders. So the process is, first, of course, the purpose, abide the will and commandment of God. Second is the preparation, our willingness and ableness to commit and perform the ministry and the readiness of the church to be part of the selection process. Now, on the part of our preparation, sabi nga po natin kanina na, before the spatial number, ay napakahalaga po na malaman natin yung qualification of our church servant leaders. Ano ba yung mga paalala ng Biblia tungkol po dito? Now, the Bible speaks of being above reproach. So, allow me to focus our study, our forum this morning on the above approach, the qualification of every servant leaders. Because this is one of the distinctive marks of those who aspire to the office of elder, deacon, and the deaconesses of the church. So ano po yung tingnan po natin yung sabi ng scripture. Sabi po niya dito, okay? In 1 Timothy 3:11, ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangan wala siyang kapintasan. So let us focus on this. What is the meaning of the word? What is the meaning of becoming above reproach? Ano ba talaga ibig sabihin ng walang kapintasan? Diba? Kailangan pong maging maliwanag ito. Yan po ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 1. Meron pang sinabi si Titus sa Tito 1:6, ang pipiliin po ay yaong walang maaaring ipintas. Ito po yung sinasabi ng scriptures. Kung tayo po ay pipili ng mga pangangasiwa sa loob ng ating local church, ang pangunahin na katangian is above reproach. Walang maipipintas. Yung po sinasabi ng Biblia. Maaaring sa atin, on how we understand it in our time, hindi tayo magkakaroon, pastor, ng leader. Napakahirap pumanap ng tao sa mundo na kung saan ay walang kapintasan. Ano po bang ibig sabihin ng Biblia na kailangan ang isang leader ay above reproach? Above reproach does not mean without sin. Kailangan po maging maliwanag sa atin na yung aral at turo ng Biblia tungkol po sa katangian ng walang maipipintas, hindi nangangahulugan na hindi nagkakasala o walang kasalanan. Dahil ang Biblia rin ang nagsasabi na tayo po, lahat ng mga tao ay nagkasala o maaaring nagkakasala. But this is an unconditional prerequisite for a leadership role in the church. Kaya po, napakahalaga na alam ng isang believer kapag siya ipili ng mga mangangasiwa kung ano ang ibig sabihin ng above reproach. Let us continue. Sabi po niya dito, their work for the church as well as their interaction with others are to be of such moral quality that they do not bring shame or in any way disgrace the body of Christ or the name of Jesus. This holds true not only within the church, but outside it as well. So dito po, part of our lecture this morning, the meaning of being above reproach, sabi niya yung hindi ka dapat nagbibigay ng kahihiyan. Hindi mo binibigyan ng kahihiyan yung church, yung sarili mo, and even your family. Mga kapatid,
No, ito po yung sinasabi po ng banal na kasulatan. Ang kahulugan na binabanggit ng Biblia sa katangiang hinihingi para sa magiging tagapangasiwa, maging elder, deacon, or deaconess ng church ay isang pamumuhay, sabi niya, isang pamumuhay na hindi magbibigay ng kahihiyan sa iyong sarili, pamilya at iglesia. So hindi po na nakahulugan ng walang kasalanan o kaya hindi nagkakasala. Above reproach, ang ibig niyan sabihin, isang pamumuhay na hindi magbibigay ng kahihiyan sa iyong sariling pamilya at iglesia. Napakahalaga po na maintindihan ito ng bawat kapatid. Actually, if you're going to read yung pong reference about the qualification of leaders inside the church stated by Apostle Paul to Timothy, makikita po natin lahat ng iyon ang tinutukoy niya is the explanation about being above reproach. Kaya sabi niya po dito, above reproach means that the overseer's life is free from sinful habits. Sinful habits, take note of the word habits or behaviors that would impede his setting the highest Christian standard and model for the church to emulate. Ang sabi po dito si Alexander Strauss doon po sa kanyang book na Biblical Leadership or Biblical Eldership. Nung binabasa ko po ito, back years ago, nakita po natin kung gaano kahalaga sa isang elder, sa isang deacon, o isang deaconess ng church, yung moral ascendancy niya. Napakahalaga. Hindi pwedeng i-compromise ng isang local church yung moral na integridad ng isang leader. Kasi pagka ito po ay na-compromise ng church, hindi sabihin, ibinoto mo siya dahil kapag-anak mo lang. Ibinoto mo siya dahil kaibigan mo lang. O anumang maaaring human na out of human relation, no? Hindi mo kinonsider yung biblical qualification that the church will be compromised. The testimony of the church can be compromised. Yung po yung sinasabi natin ngayon, umaga, kapatid, and we are preparing the church because this coming February 23, all of those who register as registered voters, kayo po ang magiging paraan at kasangkapan ng Panginoon para sa mga kapatid na nag-file ng kanilang entry at candidacy ay mapili po natin sila kung tunay na sila ay karapat-dapat. Ang isang tagapangasiwa ng iglesia ay mataas na pananagutan, mataas na integridad at dignidad sa lahat ng aspeto ng kanilang pagkatao. Sabi nga po dito ng Bible, sabi po niya, pagdating ni Pablo, kinaligiran siya ng mga Hudyong galing sa Jerusalem. Sila'y nagharap ng maraming mabibigat na paratang laban sa kanya, ngunit hindi nila napatunayan ang mga iyon. Yung buhay po ng bawat leader, even your pastor, this is a reflection of the church, whether we like it or not. Pagka po, let's say, sa part 2 po, na nagkaroon ka ng issue sa society, sa family, the church will be affected as a pastor ng isang local church. Even during the time of the apostles, ang daming mga accusations sa kanila, and even Paul, ang dami. Pero because of dahil po doon sa buhay na pinakita ni Pablo, ang sabi po ng banal na kasulatan, sabi niya, hindi nila napatunayan ang mga iyon. Because of the kind of life na nakita po doon kay Apostle Paul. And even yung mga kapatid natin inubusik during the time of, sabihin natin, early centuries. Hindi po napatunayan. Kaya napakahalaga ang buhay ng isang leader na ito po ay mayroong mataas na pananagutan, integrity, and dignity pagdating po sa leadership.
In 1 Peter, sabi po niya dito, ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalikusta, tumutuya sa inyong magandang asal bilang lingkod ni Kristo. So, andoon yung pag-iingat sa ating buhay. Yung paano ka makitungo sa kapwa mo, paano kang maglingkod sa kapwa mo. Not only inside the church, di ba? Mas lalo na sa labas ng church. Paano ka namumuhay, nakikihalubilo sa ibang tao. Mga tao, hindi mo naman kapatid sa pananampalataya. Kaya mo napakahalaga yun. Ang hirap po kasi na, for example, we are leaders inside the church at paglabas natin doon sa community, ang daming masasabi sa atin. Kaya sabi nila, look who's talking. Diba? Para bang napakahirap yun. It's our testimony, the testimony of the church. Kaya nga po, ang the selection process, part of the preparation of the church, inaaral natin mabuti yung mga kapatid. Inihahanda natin mabuti yung bawat isa para hindi pa-compromise ang leadership ng ating pong iglesia lokal. Sabi pa nga po ni Strauss, tignan niyo po ang dagdag ni Strauss, in essence, the church overseers must be men whose character is unimpeachable, who are esteemed highly within their community. Such men are known for their wholesome life and untarnished integrity. Elders and deacons are to be men of good character and reputation. Yun po yung kailangan talaga. Diba? Yun yung hinihingi ng Biblia. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang hirap na magkaroon ka ng leaders, bawain ko. Diba? Sugarol. O kaya naman, isabihin natin kung magsalita, puro videos. Diba? Ang hirap nun. Yung magkakaroon ka ng ganong leader, anong reflection ang makikita ng church o sa church? So, brothers and sisters, ito po kailangan natin ipanalangin. Patuloy natin ihanda ang ating mga sarili. Pero sasabihin natin lahat may kahinaan, may kapintasan, maaaring sasabihin natin yun. But there is a requirement. Diba? May sinasabi ang Bible. Siguro hindi siya fit para sa leaders o become a leader. Hindi siya fitted. Kaya marami namang areas of service na pwedeng paglingkuran habang tayo patuloy na nagsisikap na ayusin ang ating pong mga buhay. But to become a leader of the church, ito po yung qualification na sinasabi po ng banal na kasulatan. Sabi niya, elders and deacons are to be men of good character and reputation. Untarnished integrity. Ano pa yung kanya? Unimpeachable. Look at those girls. Antindi. Matitindi po. Para bang, sino kaya sa Rojas Church ang may ganoon? Diba? Parang napakahirap yan. Pagka lumabas na yung listahan ng mga leader, yung nag-file ng candidates o candidacy, sino sa mga ito? Let's pray. Hindi rin naman po papayag ang Diyos na isang local church niya ay walang leaders. Meron at meron po. Meron at meron, mga kapatid. Kaya yun po yung ating panalangin, no? So sabi niya po dito, in Hebrew 13:7, alalahanin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo na nagpapahayag sa inyo na salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan nito ang kanilang pananalig sa Diyos. In Japan, napakataas when it comes to discipline and integrity. Alam niyo po doon, pagka may isang government employee may nagawa, nagre-resign. Because of my discipline and integrity. Sa Pilipinas, hindi yata masyado. Sa Pilipinas, ang dami mo na talagang nakikipagano pa. Yan. So, ibig ko sabihin, it's the way we upgrade ourselves about high moral standards. Paano po natin nilalaman yung isang pagkatao
na kung saan ay alam natin itong gusto ng Diyos. Na kung saan ay kailangan ingatan mo paano ka magsalita, paano ka makitungo, paano ka mabuhay sa harapan ng Diyos at ng iyong kapwa-tao. Kaya sabi nga po dito nung binasa natin, sabi niya, isipin natin kung paano sila nabuhay at namatay, tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Leaders must set good examples for the flock. Ang hirap po kasi sundin ang leader ng member. Pagka hindi nakita ng member na dapat na sundin ang leader. Napakahirap. Kailangan po talaga yung moral ascendancy para po sa ganoon ay magkaroon ng sabihin natin katatagan ang liderado sa loob ng church ng ating Panginoon. Kaya sabi pa nga po dito ng mga scripture, sabi ni Peter, hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi bilang kuliran ng inyong kawan. To become a leader doesn't mean that you are a boss, but actually you are a servant. That's a leader. A good example. Set as an example para po sa mga members. Kaya po, pagka tayo ang nag-aspire, it is a noble aspiration. Sabi po ni Paul, kung maghahangad ka maglingkod, napakaganda ito, mabuting gawain. Pero, meron pananagutan. Meron kang dapat na gawin. Diba? Kaya nga po in 1 Timothy 3:2-7, kung babasahin niyo po yan, all the qualifications. No? Allow me to read some. In verse, doon po sa Bible, alam niyo po, ang sabi niya, nilinaw din po natin ito last Sunday, and I would like to repeat this because it's this part of our forum this morning. Sabi po ni Paul kay Timothy, ito yung katangian ng isang elder ng church. At kung merong gustong mag-run ng elder, ito yung kailangan malaman ng mga miyembro para sa ganoon, no? Ay hindi po sila makompromise yung church. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa, kailangan walang kapintasan, above reproach. Number 1 pa sa kanya. Second, isa lang ang asawa. Biro mo, nung unang panahon, nilinaw agad, no? Isa lamang ang asawa. Matino ang pag-iisip. Biro niyo po yan, no? Matino ang pag-iisip. Marunong magpigil sa sarili. Nandoon po yung kahinahunan ng isang leader ng church. Why? Una na lang sa membership. Pagka mahina ang pagpipigil, ang pasensya, like for example, on my part as a pastor, more or less, I am dealing 350 to 400 members of Rojas Church. I'm dealing each and every one with you. Kailangan matuto akong umunawa, no? Makibagay sa tamang paraan. Just imagine niyo po yan. And ganoon din ang isang ng kagalang-galang na buhay para ikaw ay igalangan ng iyong member of the family and even inside the church. Bukas ang tahanan sa iba. May kakayanang magturo. Ang pangunahing tungkulin ng matanda ng iglesia magpakain ng kawan. Isan, ang nakakalungkot sa ating panahon, ang pagkaintindi nila sa eldership, church management. Na para bang ang tingin nila sa church ay parang organization. Na para bang isang corporation. No. Ang tungkulin ng matanda ng iglesia, magpakain ng kawan. Kailangan alam mong Biblia. Kaya mong magturo ng Biblia. What is the work of an elder? Kapatid, yun ang trabaho ng isang matanda ng iglesia. At hindi po kung ano-ano lamang na maaaring sabihin natin, we focus too much on church management. And we forgot the primary task of an elder is to pray and to teach or preach the Word of God. That is the work of an elder. Yun ang trabaho niya. Hindi po yung sa usapin lamang ng church management. No?
Kaya kita nyo yung mga katangian, may kaugnayan sa pangangaral. May kaugnayan doon sa katotoo para magkaroon ng pundasyon yung kung kanyang pagkatao. Yan, sabi niya, dapat hindi lasekto. Ay, mahirap po yung makakita ka ng elder na at sa Ilocano, agpaparte. Makikita mo na, baka pagka nag-benediction na, may hangover pa, kakapsat. Mahirap po yun. Pag-ayong po, mahirap po yung gano'n. Hindi marahas, kundi mahinahon. Hindi makikipag-away, hindi maibigin sa sarili. Yan po sabi niya, dapat mahusay mga siwa ng pamilya. Kailangan po sa elder. You must lead your family. You are the spiritual leader of the family. How can you lead the church if you cannot lead your own family? That is the leader of the church. Kailangan po yan. Kaya, napakahalaga po itong hindi naman po sinulat ito para po hindi natin sundin. Ginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano ka susundin ng ibang tao? Yung asawa mo hindi ka sinusunod. Hindi ka sinusunod ng anak mo, tapos tatakpan ng elder. So, ito po, yan po yung mga ilan na sinasabi. Even on Japo, sa Japo naman, ganun din. Sabi niya, tapat mangusap, hindi lasengko, hindi sakim sa pera. No. Bakit nilagay sa nakatangian ng isang Japono at Japonesa yung hindi sakim sa salapi? Kasi ang trabaho po ng Japono at Japonesa nakatuon sa praktikal at material na pangangailangan ng iglesia. Kung ang mga matatanda nakapokus siya sa pagpapakain at more on spiritual aspect, ang deacon at deaconess nakapokus on the material needs of the church. I don't know what will be my next ministry, but for sure, I will have a ministry. Because I want to serve God up to the last breath of my life. Ganun din po naman kayo. Gayon din po tayong lahat. Gusto nating maglingkod sa Diyos at ang ating pamilya hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Hanggat may lakas, hanggat may kakayanan tayo, hanggat may pagkakataon, yun po ang nais natin. Kaya nga po, as we select this February 23, para po sa ating servant leaders, make sure, use the Bible. Please use the qualification set by the Scripture. Kaya sabi niya po, as I am, being above reproach should be an ongoing aim of all believers. It's not only for the church leaders, but for all the members of the church. We must all be above reproach. Sikapin natin na hindi tayo ang magbibigay ng kahihiyan sa church. Sikapin natin na hindi tayo ang magbibigay ng kahinaan sa church. But all of us will become a blessing and inspiration as member of the church of our Lord. This is the message of God to all of us this morning, and may we continue to pray and serve for the glory of God. Tayo lahat tayo tumayo, and the 7 deacons in the book of Acts, in order to feed yung pong mga kapatid or to attend on the physical and material need of the church. So yun po siya. Kaya hindi pwede, kaya po yung finance committee, nagkagaling na sa Japono, Japonesa. Pagka mahina ka sa pera sa loob ng church, matitisod ang mga kapatid. Diba? There must be transparency inside the church. Kapatid, all of this are in the Scripture. And you can read 1 Timothy chapter 3 verses 2 to 7 and 8 to 13. Now, this is one of the crucial part of the history of Rojas Church of Christ. Because we're going to select once again leaders from the church. And in selection, we have process. Ano yung process?
We have the purpose, we have the preparation, and especially the prayer. Pray for the church. Kaya sabi nga po niya dito, great responsibility demands above reproach personality and testimony. It gives us moral and spiritual ascendancy, authority, and legacy. Ito po yung maiiwan sa mga kapatid. As I am, kapatid, I've been in Rojas for 21 years. Siguro lahat po ng maaaring mensahe na sana ay maibigay. Yung huling uwi po ng aking anak, sabi niya, Papa, you need to take rest now. Sabi ko nga, hindi na po bumabata yung katawan ko. Siguro yung first 5 years ko po dito, kaya kong maglakad, kaya ko pong mag-ikot sa Rojas, but now, hindi ko na po kaya. And you need to pray para po for my replacement. Naghahanap po ako sa seminaryo, naghahanap po ako. So that the remaining years of my stay here at Rojas will be the transition phase. Hindi rin po madali ang magsalin na nasanay po kayo sa sermon natin, nasanay po kayo doon the way I deal, but it is not about me. It must always be about God. Nakakalungkot po kapag ang naipundar ko sa 21 years is only a human relationship between you. Malulungkot po ako. It must be the relationship of the members to Christ and not for me. Kahit sino tumayong pastor dito at the back of this pulpit, kailangan yung relationship with Christ. Pagka inuna natin siya, all our relationship will be good. Yung po yung kailangan. Siyempre, meron din po kong pangamba. We are building a story na, a 3-story building. After 2025, what next? Kailangan mong mangarap. You must have vision beyond 2025. Kaya ko po nilagay last year na part of the remaining 5 years beyond 2025. 2015 to 2025, sinet po natin yung pagtingin ng church. But now, we want to set our minds beyond 2025. Pagka binigay ni Lord yung 1,000 souls, pag binigay ni Lord yung pong 3-story building, pag nag-departmentalize na po ang ministry of the church, that is beyond 2025. At yung po sa isang leader, we must have a vision. And even on the part of the pastor, we must have vision. We must love the church. Kailangan mahalin natin ito. Sabi ko sa anak ko, yes, let's pray for it. Hindi ko na rin kaya na. Ibig sabihin, may limitation ng kagalang-galang na buhay para ikaw ay igalangan ng iyong member of the family and even inside the church. Bukas ang tahanan sa iba. May kakayanang magturo. Ang pangunahing tungkulin ng matanda ng iglesia magpakain ng kawan. Isan, ang nakakalungkot sa ating panahon, ang pagkaintindi nila sa eldership, church management. Na para bang ang tingin nila sa church ay parang organization. Na para bang isang corporation. No. Ang tungkulin ng matanda ng iglesia, magpakain ng kawan. Kailangan alam mong Biblia. Kaya mong magturo ng Biblia. That is the work of an elder. Kapatid, yun ang trabaho ng isang matanda ng iglesia. At hindi po kung ano-ano lamang na maaaring sabihin natin, we focus too much on church management. And we forgot the primary task of an elder is to pray and to teach or preach the Word of God. That is the work of an elder. Yun ang trabaho niya. Hindi po yung sa usapin lamang ng church management. No? Kaya kita nyo yung mga katangian, may kaugnayan sa pangangaral. May kaugnayan doon sa patutuo para magkaroon ng pundasyon yung pong kanyang pagkatao. Yan, sabi niya, dapat hindi lasekto. Ay, mahirap po yung makakita ka ng elder na ano ba sa Ilocano? Agpaparte. Makikita mo na
O baka pagka nag-benediction na, may hangover pa, kakapsat. Mahirap po yun. Pag-ayong po, no? Mahirap po yung gano'n. Hindi marahas, kundi mahinahon. Hindi makikipag-away, hindi maibigin sa sarili. Yan po sabi niya. Dapat mahusay mga siwa ng pamilya. Kailangan po sa elder yun. You must lead your family. You are the spiritual leader of the family. How can you lead the church if you cannot lead your own family? That is the leader of the church. Kailangan po yan. No? Kaya, napakahalaga po itong hindi naman po sinulat ito para po hindi natin sundin. Ginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano ka susundin ng ibang tao? Yung asawa mo na hindi ka sinusunod. Hindi ka sinusunod ng anak mo, tapos tatakpan ng elder. So, ito po, no? Yan po yung mga ilan na sinasabi. Even on Japo, no? Sa Japo no naman, ganun din. Sabi niya, tapat mangusap, hindi lasengko, hindi sakim sa pera. No? Bakit nilagay sa nakatangian ng isang Japono at Japonesa yung hindi sakim sa salapi? Kasi ang trabaho po ng Japono at Japonesa nakatuon sa praktikal at material na pangangailangan ng iglesia. Kung ang mga matatanda nakapokus siya sa pagpapakain at more on spiritual aspect, ang deacon at deaconess nakapokus on the material needs of the church.